Sa pagsisimula ng episode 6 ay ipinakita na nagulat ng husto ang mga taga-Lion's Head sa mga naging resulta ng laban. Hindi sila makapaniwala na parehong first year pa lang ang mga ito. Binati siya ni Umiya at sinabi na napakaganda daw ng laban na ipinakita nito at sumagot naman ito na iyon daw ay balewala lamang. Tinanong siya ni Neri na kung ang paraan daw ba na ipinakita nito ay isang kung fu or aikido. Sumagot naman siya na hindi daw siya sigurado, basta ang alam lang daw niya ay iyon ang itinuro sa kanya ng itinuturing niyang master. Binati din siya ni Hiragi at sinabi na ang laban daw niya ay masyadong emotional. Sumagot naman si Hayato at sinabi na ang totoo ay nahihiya daw siya sa ginawa niya, dahil ang totoong siya daw ay hindi ganun makipaglaban, sabi pa niya. Naging inspirasyon lang daw niya si Sakura kaya ginawa daw niya ang best niya sa laban, dagdag pa nito. Sinagot naman siya ni Sakura na wag na daw itong mambola at dapat ay maging seryoso daw ito kapag dumating ang oras na sila naman ang maglalaban, sabi pa niya. Sinabi naman ni Hayato na ayaw daw niya itong makalaban kasi ayaw daw niya itong masaktan, pabiro pa nitong sinabi. Nilapitan niya ito at sinabi na kung gusto daw ba nito na ngayon na sila maglaban habang inaawat siya ni Neri. Sinabi pa niya na hindi pa daw niya nakakalimutan ang sinabi niya kanina sa kanya na isa daw siyang tanga, dagdag pa nito. Sinabi naman ni Umiya na magiging maganda daw ang tambalan nila pagdating ng araw at iyon daw ang aabangan niya. Dito ay ipinakita si Anoma habang hinihila niya ang kanyang kaibigan na si Arima. Nagising ito at dahan-dahang lumapit sa kanya at tinanong kung natalo din daw ba siya. Sumagot naman siya na ito na daw ang kanilang katapusan at simula daw sa araw na ito ay hindi na sila miyembro ng Lion's Head, sabi pa nito. Dito ay sinabi ni Togame kung sino na daw ang gustong sumunod na lumaban. Tumugon naman si Sakura at sinabi na sa wakas ay siya na daw susunod na lalaban, sabi pa niya. Dito ay tumayo si Sako at itinuro si Hiragi at ito ay indikasyon na gusto niya na mauna na silang maglaban nito. Sinabi naman ni Hiragi kay Sakura na mukhang siya daw muna ang mauuna at ito ay humingi ng pasensya sa kanya. Sinabi naman ni Sakura na dapat daw siya ang mauna kasi nga daw siya ay first year kaya dapat na siya ang mauna, pagpipilit pa niya. Sinagot naman siya nito na ang kalaban daw niya ay pangalawa sa mga pinuno kaya dapat ay maintindihan daw niya iyon. Sinabi pa nito na dapat nga daw ay siya ang kalaban ni Togame pero dahil hinamon daw siya nito ng personal kaya ibinigay na lang niya ito sa kanya at dapat na talunin daw niya ito. Umupo na lang siya at sinabi na hindi daw niya kailangan na paalalahanan siya na talunin ito dahil gagawin daw niya ang lahat para matalo ito, sabi pa niya. Sinabi naman ni Umiya na malamang ay kakilala daw niya ito at sinabi pa na hindi daw kasi mahilig magkwento si Hiragi, dagdag pa niya. Dito ay sinabihan ni Togame si Sako na bihira daw itong mag-voluntary na mauna at malamang ay matagal na daw niya itong kilala, tanong pa niya. Sa entablado ay binati ni Hiragi si Sako at sinabi dito na matagal na din daw noong huli silang nagkita. Sinabi pa nito na nagulat daw ito dahil isa na itong miyembro ng Lion's Head ngunit magkaganon pa man daw kahit ano pang mangyari ay siya daw ang mananalo, dagdag pa niya. Hindi ito nagsalita at tumugon lamang ito sa pamamagitan ng pagsalakay. Agresibo itong nagpakawala ng malakas na suntok at pagsipa, ngunit madali lamang itong naiiwasan lahat ni Hiragi. Dito ay sinabi ni Sato na hanggang ngayon daw ay minamaliit pa din daw niya ito at sinabi niya na walang ibang mananalo sa kanila kundi siya daw, dagdag pa niya. Kung naiinis daw ito sa kanya dahil sumali siya sa Lion's Head ay wala daw siyang pakialam dahil hindi na daw siya ang dating Sato na nakilala niya, dagdag pa nito. Papatunayan daw niya dito na ibang Sato na siya at muli ay nagpakawala siya ng isang malakas na sipa na agad naman na block ni Hiragi. Muli silang nagpalitan ng malalakas na pagsalakay at ang lahat ng tao ay nagsisigawan at sinasabi na talunin daw niya ito. Nagsagawa ito ng fake na pagsipa na akala ni Hiragi ay manggagaling sa ibaba ngunit kabaliktaran at ito ay nanggaling sa itaas. Agad din naman niya itong naiwasan dahil pamilyar sa kanya ang galaw na ito at dito ay sinabi ni Togame na isa daw pala siyang mahusay na fighter, puri niya kay Sato. Pinuri din siya ni Choji dahil sa ipinapakita nito at ipinagmamalaki pa na sinabi nito na isa daw siya sa kanyang 5 galamay. Sinabi naman ni Togame na mahirap daw basahin kung ano ang nasa isip niya, basta ang alam lang daw niya ay lumalaban ito para sa sarili niya hindi para kanino man. Habang nagpapalitan sila ng pagsalakay ay sinabi ni Sato ng direkta na umaasa lamang daw ito sa kanyang lakas at hanggang doon daw lamang siya.
Tumugon naman si Hiragi sa kanya at sinabi na malaki na nga daw ang pinagbago nito. Dati ay napakatahimik lang daw nito ngunit ngayon ay madaldal na daw ito, sabi pa niya. Noon ay itinuro na daw nito sa kanya na kapag nakikipaglaban ay hindi ginagamit ang bibig kundi ang mga kamao, dagdag pa niya. Dito ay naasar si Sato sa kanyang mga sinabi at muli ay nagsagawa siya na mabilisang pagsalakay at sa pagkakataon na ito ay natamaan niya ito sa kanyang mukha at ang lahat ay nagulat sa nangyari. Sinabi ni Sato na kung may nagbago man ay siya iyon at dahil humina na daw ito, sabi pa niya. Tumingin siya sa mga kasamahan nito at sinabi pa na ito daw ang napapala kapag sumama daw siya sa mga katulad nito, dagdag pa niya. Dito ay tumayo si Sakura at sinigawan niya si Hiragi at sinabihan ito na kinukutya daw sila ng mga ito dahil sa kanya. Sinabi pa nito na wag daw siyang umarte na parang mahina katulad daw ng kanyang tiyan na madalas na sumasakit, dagdag pa nito. Habang inaawat ni Nere si Sakura ay tinanong niya si Hayato kung ano daw ba ang nakakatawa. Sumagot naman ito na natutuwa daw siya sa mga ikikilos ni Sakura, kasi daw ay nagiging concern na ito sa kanyang mga kaibigan, dagdag pa niya. Sinagot siya ni Sakura na hindi daw iyon ganon at kaya daw siya naiinis dahil kinukutya daw sila ng kanyang kalaban. Dito ay sinabihan ni Umiya si Sakura na huminahon lang daw at pagkatapos ay tinanong niya si Sako na kung iyon na daw ba ang lahat ng kaya niyang gawin, sabi pa nito. Sinabi din niya na si Hiragi daw ay isa sa 4 na Deves ng Fahrenheit at siya ang head ng Tamen Squad, sabi pa nito. Tinanong niya itong muli na kung alam daw ba nito ang iba pang tawag sa Tamen at pagkatapos ay nakita na lang ni Sako si Hiragi na hinawakan siya sa kanyang balikat. Sinabi ni Hiragi at pinuri ito dahil noong kaedad daw niya ito ay hindi pa daw niya nagagawa ang ganong klase ng pagsipa at masakit daw iyon, sabi pa niya. Pagkatapos niyang masabi iyon ay nagpakawala ito ng malakas na suntok ngunit ito ay naiwasan naman ni Sako. Sinabi niya dito na siya daw ay talagang mas lumakas kumpara noon na sila ay magkasama pa, dagdag pa niya. Ipinakita muli si Umiya at ipinaliwanag niya dito na ang Tamen daw ay kilala din bilang Bisho Mountain. Ito daw ay isang uri ng mandirigmang Diyos na namamahala sa mga labanan, paliwanag pa nito. Dito ay inilabas niya ang kanyang gamot at sinabi niya na mula daw sa mga oras na ito ang lahat daw ng mangyayari ay magiging masaya pagkatapos ay ininom niya ito. Dito ay ipinakita noong sila ay bata pa lamang, si Hiragi habang naglalakad ay napansin niya ang ilang mga kabataan. Ang mga ito ay mayroong batang binubuli at pagkatapos ay sinuntok ng isa ang bata at ito ay si Sako. Pinagtulungan siya ng mga ito at habang siya ay nakahiga ang mga ito naman ay sinisipa siya. Noong mga oras na iyon ay dumating si Hiragi at sinabi sa mga iyon na kung ang batang walang kalaban-laban lang daw ba ang kaya nila, sabi pa nito. Bumalik ang eksena kanila Hiragi at Sako habang sila ay nagpapalitan ng mga malalakas na suntok. Habang tumatagal ang kanilang laban ay nakikita ang agwat ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Namangha ang mga taga-Lion's Head sa ipinapakita ng dalawa at sinabi pa ng mga ito na bihira ka lang daw makakita ng ganitong klaseng laban, sabi pa ng mga ito. Namangha din sila Nere at sinabi na napakahusay daw ng ipinapakitang laban ng dalawa, dagdag pa niya. Sinabi naman ni Hayato na hindi daw siya maisasama sa 4 Deves kung hindi siya malakas at alam ng buong Frieren iyon, sabi pa nito. Dito ay tuwang-tuwa si Choji dahil maganda ang ipinapakita ng isa sa kanyang mga galamay. Sinabi naman ni Togami na magkaganon pa man sa nakikita niya na mas angat ang lakas ni Hiragi, dagdag pa niya. Sa muling pagpapalitan ng kanilang malalakas na pagsalakay, dito ay nakatama ng maganda si Hiragi gamit ang malakas na pagsipa. Tinanong niya ang kanyang sarili na kung bakit daw mas pinili pa ni Hiragi na maging sunod-sunuran gayong siya naman daw ay malakas. Dito ay ipinakitang muli ang kanilang nakaraan habang pinabagsak lahat ni Hiragi ang mga batang nambuli sa kanya. Tinanong siya ni Sako kung bakit daw niya tinutulungan ang isang batang mahina at walang silbi. Sinabi niya na hindi daw niya kayang makita na habang siya ay pinagtutulungan ay wala man lang daw itong magawa. Kailangan daw niyang matuto na ipagtanggol ang kanyang sarili at sinabi nito sa kanya na kung gusto daw ba niyang matuto kung papaano ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumugon naman si Sako at sinabi na oo, gusto daw niyang matuto at kung maaari ay turuan daw niya ito. Simula noong araw na iyon ay naging magkaibigan sila at tinuruan na niya ito kung papaano makipaglaban at ipagtanggol ang kanyang sarili.
Simula din daw noong sumama siya dito ay nagkaroon sila ng mga kasama at ito ay hindi niya hiniling kundi kusa silang sumama dahil nirerespeto nila ang lakas nito. Mula daw sa kaibuturan ng kanyang puso ay proud daw siya na nakilala at nakasama niya si Hiragi, sabi pa nito. Habang naglalakad sila ay binati niya si Hiragi at sinabi na congratulations daw, dahil mag-aaral na siya sa Firen High. Sinabi niya dito na sigurado daw siya na makakaya daw niya na maging top dog ng Firen at kikilalanin siya bilang pinakamalakas, dagdag pa niya. Tutulungan daw niya ito na makamit iyon at next year daw pagpasok din niya sa Firen ay tutulungan niya ito para kilalanin ang kanyang husay, sabi pa nito. Dito ay tinignan niya si Sako at sinabi dito na hindi naman daw nito kailangan na sundan siya sa lahat ng pagkakataon. Pagpasok daw niya ng Firen ay magiging under lamang siya ng top dog ng Firen na si Umiya, dagdag pa nito. Kahit daw na magkita pa sila sa Firen ay hindi daw nito maipapangako ang expectation nito sa kanya, sabi pa niya. Kaya mas matutuwa pa daw siya kung hahanapin niya ang kanyang sarili at gumawa siya ng sarili niyang goal, sabi pa niya kay Sako. Sa eksenang ito ay ipinakita si Sako habang pinabagsak ang lahat ng kanyang mga kalaban ng mag-isa lamang siya at dito ay nakita siya nila Choji at Togami. Sinabi sa kanya nito na siya daw ay malakas at tanging malalakas lamang daw ang mangibabaw sa lahat dahil iyon daw ang kanilang paniniwala. Tinanong siya nito na kung gusto daw ba nito na sumali sa kanilang grupo at sinabi na ang katulad niyang malakas ang kailangan nila. Tumugon naman siya at sinabi na ang gusto daw niya ay mas lalong lumakas at gusto niyang kalabanan ang malalakas. Kailangan daw niyang maging mas malakas para pag dumating daw ang araw na magkaharap sila ni Hiragi ay bubugbugin daw niya ito at ipapamuka dito na mali ang kanyang naging desisyon. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan at dito ay sinabi ni Sako na kahit kailan ay hindi daw siya pwedeng matalo. Hindi daw katulad niya na maraming kaibigan, siya ay mas pinili pa niya na maging mapag-isa para magpalakas para sa araw na ito, sabi pa niya. Muli siyang sumalakay at pagkasuntok sa kanya ni Hiragi ay naiwasan niya ito at tumalon siya papunta sa likod nito. Nagpakawala siya ng malakas na suntok ngunit bago pa ito umabot ay sinipa siya at ito ay direktang tumama sa kanyang mukha. Sinabi ni Sako na hindi siya maaaring matalo at muli itong sumalakay ngunit ang suntok na kanyang ginawa ay hinawakan lamang ni Hiragi. Sinabi sa kanya nito na patawad daw dahil hindi daw niya nagawa ang expectation nito, pagkatapos ay sinuntok niya ito sa kanyang sikmura. Bago ito tuluyang mawala ng malay ay sinabi nito na hindi daw niya kailangan humingi ng tawad at mananatili daw siyang magiging goal nito. Bumalik ang eksena sa kanilang nakaraan kung saan ay sinabi ni Sako sa kanya na buo na daw ang desisyon nito. Nakapagdesisyon na daw siya na kahit na ano pa ang maging pasya nito na kung maging top dog man siya o hindi ay mananatili lamang daw ito sa kanyang tabi. Nagulat ang lahat ng mga taga-Lion's Head sa naging resulta ng laban at ang mga ito ay hindi makapaniwala na natalo niya si Sako, sabi pa ng mga ito. Ipinakita din sila Hayato at Nere at sinabi ng mga ito na napakaganda daw ng naging laban na iyon. Sinabi din ni Choji na maganda daw ang ipinakita ni Sako kaya lang ang talo ay mananatiling talo. Tumayo naman si Togami at sinabihan ang mga kasama nito na ibaba na daw nila si Sako para maumpisahan na ang sunod na laban. Sinabi naman ni Hiragi na hindi na daw kailangan dahil siya na daw ang bahalang magbuhat sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa sahig at sinabi naman ni Togami na hindi naman daw niya kailangan na gawin iyon. Nilapitan niya ang walang malay na katawan ni Sako at nang tatanggalin na sana nito ang jacket niya ay hinawakan ni Hiragi ang kamay nito. Sinabi nito na kung maaari daw ay saka na lang niya ito tanggalin pagkatapos daw ng kanyang laban. Dahil hindi daw niya alam ang maaaring mangyari pagkatapos tinanong siya nito kung ano daw ang ibig nitong sabihin. Sumagot lang si Hiragi na wag na lang daw nito pansinin ang kanyang sinabi dahil kausap lang daw niya ang kanyang sarili, pabiro pa nitong sinabi. Bago siya tuluyang umalis ay tinanong niya ito na kung ang paggawa ba ng mga ganitong bagay ay ang magpapalakas sa Lion's Head, kung ganon ay nakakalungkot daw ang kanilang pamamaraan. Dito ay binati siya ni Umiya at sinabi na malakas daw ang round kick na pinakawalan niya sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Hiragi sa kanya na kung hindi daw ba ito magtatanong tungkol kay Sako. Tinanong naman siya nito na kung gusto daw ba niya na pag-usapan ito ngayon at sinabi lang ni Hiragi na hindi din daw. Sa pagtatapos ng episode na ito ay sinabi ni Umiya kay Hiragi na kung ganoon daw ay saka na lang nila ito pag-usapan kapag handa at kusang loob daw niya itong sasabihin sa kanya.